Hi guys, what's up, what's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layug. For today's video guys is all about sa morning routine namin sa Palawan guys nung nandun pa kami. Nax, kala mo famous, kala mo may mag-interest sa morning routine. Wala lang akong maisip na content guys. Naghanap lang ako ng mga video namin nung nasa Palawan pa kami guys. So ayan na nga si Sed guys. Pagkagising pa lang sa umaga, nauuna pa siya magising sa akin guys na mga 9 AM kami nagigising yan guys. Dinidiretso niya kaagad yung lagayan ng dede niya sa paanan namin. Nilalaruan niya guys. And then bago kami lalabas guys, magliligpit muna kami ng mga kulambo namin guys. Dahil nakakulambo kami guys. Bawal kasi na walang kulambo. Daming lamok sa Palawan guys. Ayan, kung napapansin nyo guys, umiiyak si Sed dahil gusto na niya magpakarga guys. Nagliligpit pa nga ang mama niya. Napansin niya na binibidyo pala yung iyak niya guys. Parang nahiya siya. Nax, marunong na mahiya ang bata. Napangiti na lang siya guys oh. Akurado kasi yan guys, gusto ka agad karga tapos ilalabas ko na siya dun sa labas. So dyan lang pala kami natutulog guys sa labas ng mga kwarto guys. Hindi kami makatulog sa loob ng kwarto guys dahil ang sikip. Ang dami naming gamit na mga kumot-kumot guys dahil ang lamig sa madaling araw. Parang may aircon dyan guys, ang sarap dyan. So ayan ang bata, nag-aantay pa rin sa mama niya, ang bagal kumilos. Nakakatamad pa kasi sana gumising yan guys kasi ang sarap pa matulog kasi hindi pa naman masyadong mainit. Kaso lang may mga bata nang nagising. Kailangan mo na rin magising. Pag gising na yung mga bata, kailangan mo na rin magising. Ayan yung higaan namin guys. Kalat-kalat yung mga dede. Ayan. Kasi yan yung inuuna ni Sed guys. Pagkagising niya, kinakalat niya yung mga dede niya. Minsan nga guys, hindi ko siya napansin na nagising na guys. Dumiretso na siya dyan sa basket na yan. Hindi ko akalain na mabuksan niya yung lagayan ng gatas niya guys. Nakita ko yung gatas nasa sahig na guys. Buti na lang yung banig namin na yan guys. Parang ano siya guys, yung parang insulation. Malinis naman guys. Kaya dinakot ko na lang yung gatas pabalik sa lagayan. So ayan pala guys, ang bintana naming napakaganda guys. Napakatibay. Tingnan nyo, gawa pa yan guys sa stainless. So bago kami umalis guys dyan sa kwarto namin, Nax, kwarto. Hindi pala kwarto yan guys, sa labas lang pala yan. Pinatali ko muna yung kurtina namin guys at binubuksan ko yung bintana dyan sa gilid para makapasok ang fresh air from the outside world. So ayan, ipapasok ko na ang mga unan namin guys sa kwarto dahil yung higaan namin guys ay double purpose. Double purpose siya dahil sa umaga playground, sa gabi naman ay higaan. Ganon. Wow! Oh my God! Wow! Ang bagal ko magligpit guys dahil yung mga naayos ko na, ginugulo pa ni Sed. Tapos sunod pa ng sunod sa kwarto guys kung saan ko dinadala yung mga unan. Nakakatakot kasi yung sahig sa kwarto guys, walang sapin. That time kasi guys, si Sed ay bago pa lang natutong gumapang. So natutumba pa siya paminsan-minsan guys. Kaya kailangan yung sahig talaga may sapin talagang malambot. Para once na matumba siya guys, ay hindi siya masaktan. So ayan, bilisan na nga natin tanghali na. Nakakainis ang bagal ko. Hay nako, imbis na lalabas na kami, may masamang balita. Pumupo pa ang isang bata. May namoy. Grabe, nagkalat na ang bata. So habang naglilinis ako kay Sed guys, nag-uusap kami ng nanay ko. Sabi niya bibili daw siya ng saging guys. Saging na gagawin niyang banana Q. May saging siyang stock guys, kaso lang hilaw. So biniro ko siya guys. Sabi ko guys, yung hilaw na lang na saging ang gawin niyang banana Q. Ang sabi niya, pwede ba yan Leng? Mindset ba? Mindset na. Akalain mo yun guys, marunong na rin maki-mindset si nanay. Bagets lang. So ayan, happy na si Sed at nakalabas na. Diyos ko, nakakadloka. Ang dami naming eksena bago makalabas. So ayan guys, bago ako mag-aasikaso ng kakainin naming mag-ina, nagmumuni-muni muna kami guys kasama si nanay. Nagkukwento-kwentuhan muna kami guys hanggang sa magising yung mga diwa namin dahil tulog pa ata yung diwa ko dyan guys.
At si nanay guys, nagbumubuelo lang yan guys dahil aalis na naman, maghanap daw siya ng saging niya. Pang banana queue niya guys. Pinagkukwentuhan namin dyan si Sanya guys dahil kagabi daw ay nagpasaway na naman guys, nagpuyat na naman. Ang haba na ng tulog namin, paggising namin, gising pa siya guys. Aywan ba sa bata na yan guys, trip niya talagang magpuyat. Magkatabi kasi sila matulog ni nanay guys, kaya nagrereklamo si nanay. Kasi pag natulog na si nanay, inihila niya yung buhok guys. Gusto niya kasi guys, damayan siya ni nanay sa pagpuyat. So ayan na nga guys, nakapag-desisyon na ako, nakakain na kami guys. Unahin ko muna tong dalawang mga bulinggit na to guys, pakainin bago ako kakain. Dahil pag sumabay ako sa kanila guys, nawawalan ako ng ganang kumain dahil paputol-putol yung pagkain ko. Bago ako kumakain guys, pag napaliguan ko na sila, pag nabihisan ko na sila, yan, okay na lahat. Saka ako kakain guys, wala nang istorbo. Ang sarap talaga kumain, lalo na pag tulog na si Sedsed guys, para akong nakawala sa hawla. Kaya pag kumakain ako guys, binibilisan kong kumain dahil minsan tuwing pagsubo ko ng unang subo, gumigising si Sedsed guys, nakakainis. So ayan guys, tapos na kaming kumain lahat guys, it's time to tambay na sa labas. Ayan, si Sanya excited na naman. Gustong-gusto niya yan lumabas guys para tatakbo-takbo yan siya dyan guys. Habang nagbo-voice over ako, na-miss ko bigla ang nanay ko. Ay nako. So habang si Sanya guys nagtatakbo-takbo kung saan-saan, kami naman ni Sedsed sa duyan. Dahil nagising si Sedsed guys, papatulugin ko siya ulit. So dahil ayaw nang matulog ni Sedsed guys, nanguha na lang kami ng bayabas. Ayan, kain pa more ng bayabas. Ang sarap magduyan-duyan dyan guys, lalo na pagtapos na lahat ng gawain. Kasi ako guys, lahat ng gawain ko guys, tinatapos ko kaagad habang tulog si Sedsed. Mabilis ang kilos lang dapat guys habang tulog ang kalaban. Para pag nagising na ang kalaban, hayahay na ang bida syempre. Kaya yan ang bida, pakain-kain na lang ng bayabas habang nagduduyan, Nax. Naging bida agad. Bida na walang binibidahan. Yawa. So ayan na yung kalaban guys, nangaagaw na ng bayabas. Pati sa bayabas kaagaw. Kaya nagtatay-tay. Tingnan nyo guys, habang kami ni Sedsed ay bayabas lang ang kinakain. Pero ang nanay kong sosyal, lansones ang kinakain. Wow, sana all. Wow. Ayaw pa magpa-video niya na, grabe siya. Mura daw yung kilo ng lansones ng time na yan guys, kaya bumili siya ng 1 kilo. Kalahati daw ay 50 ang kilo guys. Ang sarap ng lansones na yan guys, ang tamis. Ayan si Sanya guys oh, want to sawa sa pag-ikot. Takbo dito, takbo doon. At si Sedsed yan na, nakikiagaw na ng lansones. So ayan guys, dahil nahirapan daw akong magpatulog kay Sedsed guys, ginawa ni nanay ng duyan si Sedsed. Natakot pa nga ako dyan guys dahil ang nipis ng tali na gamit ni nanay guys, ang bigat pa naman ni Sedsed. Kala ko guys maninibago si Sedsed, yun pala, magugustuhan niya. Ayan, tulog na. Bulagta kaagad siya dyan guys habang dumedede. Kala ko nga guys paggising niya masusuka siya, yun pala hindi naman guys. Ang galing talaga ni nanay mag-isip guys, napakahenyong nanay. Ayaw ko pa nga nung una guys, iduyan si Sedsed dahil niisip ko si Sedsed kasi pag once na nagising guys, tumatayo ka agad at gumagapang. Kaya todo bantay ako dyan guys. In fairness, ang haba ng tulog ni Sedsed dyan guys, nasarapan talaga siya sa duyan. Kasi isang galaw lang niya guys, dinuduyan namin kaagad kaya nakakatulog siya ulit. Kahit papano guys, naging hayahay ako ng ilang oras. Kasi guys, nung sa sahig ko pa yan, pinapatulog si Sedsed guys. Tulog manok talaga guys. Kunting ingay lang, nagigising agad. Ang bilis niyang magising. Kaya si nanay guys, hindi na napigilan. Gumawa na ng paraan. Naawa na rin siguro siya sa akin. Tinatanggal pa ni nanay guys yung isang lubid dun sa isang duyan ni Sedsed guys para idoble niya dyan sa duyan dahil umiikot yung duyan guys. So ayan guys, dahil hayahay nga tayo guys, ang haba ng tulog ni Sedsed, nagluto ako guys ng banana chips. Niluto ko yung saging na hilaw ni nanay guys, ang sarap. Sausaw sa kondensada guys, ang sarap talaga, grabe. Habang nagbo-voice over ako, natakam ako bigla sa saging na hilaw guys.
makabili nga at gawin ko rin ganyan. So ayan guys, dahil hapon na, nilabas ulit namin si Sanya guys. Pinalaro-laro namin dyan. Nilaruan niya yung pagkain ng manok guys. Nakakatuwa si Sanya dyan guys, dahil once na pinalabas namin guys, hindi na namin masyadong binabantayan. Ang lawak kasi ng tatakbo-takbuhan niya dyan guys. Sa kanal na lang namin siya binabantayan guys, dahil kala niya siguro pwedeng laruan. Yung pinaglalaruan niya na yan guys ay sapal na pinakain ni nanay sa manok. So pagkatapos niyang maglaro sa labas guys, ito naman si nanay ang napagtripan niya guys. Yung buhok ni nanay pinaglalaruan niya. Huwag mo hilain. Nagasnit nga ngayon. Uy. May amoy-amoy pa eh. Amoyin mo nga niya. Amoyin mo. Nakakatuwa silang pagmasdan guys. Nakakamiss tuloy si nanay. Ay. Ayaw. So pinaamoy niya yung buhok niya guys, kaysa niya umalis na lang tuloy. Ang baho daw, joke. Guys, yung manok ni nanay. Yan nasa pugaran guys. Itong nasa kabila. Nasa kanan. Gusto lumipat dun sa kabila. Parang mabuang yung manok na yan guys. Gusto nila magsama sila sa isang pugaran. Nililipat ni nanay, lumilipat pa rin dun sa kabila. Tumboy ata yan guys eh. Guys, tingnan nyo guys, may naligaw na katala guys. Malapit lang sa amin guys. Ang ganda ng ibon na yan guys. Pwede mong turuan magsalita. May ganyan kaming ibon dati guys. Inalagaan ko simula nung baby pa guys, hanggang sa ganyan na siya kalaki. Ang bait ng alaga ko na yun guys. Once na nakawala siya guys, pag narinig niya lang yung tawag ko, bumababa ka agad sa balikat ko. Kaso nung kinapos nga kami guys, binenta ng tatay ko guys. Grabing lungkot ko nung time na yun guys. Yang katala na yan guys, nahuli pa nila nanay guys nung gabi na, kasama yung bunsong kapatid ko guys. Sinilo nila guys. Pero nung pagdating ng umaga guys, sinurrender na nila sa bantay gubat. Dahil ngayong panahon guys, bawal na manghuli niyan sa Palawan. Natakot si nanay guys, baka makita ng mga bantay gubat na may alaga kaming ganyang katala sa bahay. Tawang-tawa nga ako kay nanay guys nung hawak-hawak na niya yung katala. Sabi niya ang bait daw guys, grabing himas-himas niya sa ulo. Bigla mamaya-maya guys, kinagat na siya sa kamay. Naawa ako bigla kay nanay guys, grabing dugo ng kinagatan ng ibon guys. Hindi mo talaga masabing mabait hanggat hindi mo nasusubukan. May hugot ka agad ang person. So ayun, panibagong umaga na naman. Laging tatandaan, every gising is a blessing. Next, tuwang-tuwa yung aso. Ayan na maglolo, nagmumuni-muni. Si Kobe nga pala yan guys. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye, God bless. Mwah.